I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos updates kung nakikita nyo mga kababayan sa ating screen. So, aligaga na po si Saldico. Ayan na nga ang sinasabi natin. Mayroon akong unang video, yung sinabi ng isang piskal. Ang bigat ng ebidensya kailangan galing sa nag-akusa, hindi po sa inaakusahan. Ngayon, pag umuwi ka at itinapon ka sa bansang Pilipinas ng mga banyaga, dalhin mo yung ebidensya mo, Saldico. Kailangan patunayan mo yung mga sinasabi mo. Pag hindi, wala na. Hindi, tsaka isa pa, makukulong na siya mga kababayan. Hindi, real talk po tayo yan. Bakit dito? Sabi po dito mga beso. Sanang sabi ng GMA, naku po. Ayan na. The National Bureau of Investigation on Saturday urged former Ako Bicol Party List Representative Saldico and 17 of his co-accused to surrender without delay. Surrender na ako. Binibigyan ka pa ng pagkakataon. Huwag mo nang hintayin na bitbitin ka ng Interpol. Surrender na while dignity is still a choice, not a consequence. Hiding will not change the evidence, the charges, or a reach of law. Sabi ng NBI Director Attorney Angelito Magno. Ano na? Sa tingin nyo mga kababayan, sino ang mas maunang mapauwi or maitapon sa bansa natin? Si Saldico ba o si Harry Roque? Ayan Kala nyo NBI Saldico, surrender now while dignity is still a choice. Well. Ang matindi rito ito ang masaklap dito mga kababayan, pag ito ay makulong at iimbestigahin ng pamahalaan or sino man sa or NBI or DOJ or Ombudsman. Ang masaklap dito, pag ito si Saldico ay kumanta. Ito ang pinaka-delikado. Bakit? Ito in my own thinking lamang Ang masaklap dito, kung si Saldico ay kakanta. Pag ang ikinanta, yung taong nasa likuran, lalo na po yung may-ari ng sports car, nasabi nga nasa Region 11 yung may-ari no, dahil according to the doon sa numero may nakalagay L Nako, patay tayo diyan. Ito ang masaklap. Kung ito po ay babaliktad, nakaw delikado. Matatapos na ang maliligayang araw ng mga taong nasa likod nito mga kababayan. Kaya abangan po natin. Asaan nga ba si Saldico ngayon? Ito yung sinabi ng DILG. Sabi niya dito mga kababayan. Yan Agay. Remedial says Saldico located in Japan after warrant issuance. Nako po. Ayan, iniisa-isa na kayo. Anong sabi ng Pangulo? Ako nag-uumpisa. Tatapusin ko. Patay kayo ngayon. Yan ang sinasabi natin yan pa. Sabi po ng bilyonaryo. Basahin po natin para kumpleto, detalyado mga kababayan. Ayan Saldico in Japan. Ayan. Siyempre guys, alam nyo na, gumagalaw na ang Interpol, yung mga civilian na naghahanap sa kanya. Yan ang sinasabi natin Interior Secretary John Vic Remulla said Friday that the former Ako Bicol Representative Saldico was last located in Japan. Palipat-lipat ka, no permanent address yan. His statement come after President Ferdinand Marcos Jr. confirmed that the arrest warrant has been issued for Ko and 17 other linked to the flood control investigation. Remulla said authorities will act within legal procedures to secure his return. Siyempre, alam mo, Saldico, mas secure ka sa Marcos administration. Malas mo kung Duterte administration.
Baka pulutin ka sa kampusan to. Oo, totoo yun. Di ba? Sigurado yun. Pa yung mga sabungero nga nawawala hanggang ngayon, di pa natuntun. No? Under investigation pa. Kaya ayan. Talaga, today is November 22 guys, 2024. Yan ang sinasabi natin. Hindi lang yan. Pag ito po ay may order na, ang red notice, nako, patay na. Papauwi na kayo talaga. Parang Alice Go lang, ano? Ito pa. Sabi, court order para sa Interpol, red notice at cancellation ng passport ni Attorney Roque. Hinihintay. DOJ. Nako, anytime from now, may makukulong, sinasabi ko lakas-lakas ng loob nito manawagan sa Pangulo. Dahil sa mga test na yan. Huwag kang mag-alala, negative ang Pangulo, hindi positive. Tulad ni Digong, positive talaga yun. Sabi dyan, hinihintay pa ngayon ang utos mula sa korte para sa pag-i-issue ng Interpol red notice kay dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Ito ang sinabi ng Department of Justice, which is ang DOJ, matapos matanong sa budget hearing. Nakagawaran na tax agency nito kung ano ang status ng kaso ni Roque na isa sa mga inireklamo dahil sa nired na pugo sa Purak, Pampanga noong nakaraang taon. Agay! Lumubo talaga pera nito From 150,000 to 150 million, biro nyo. Ang laki Tapos nung pinabalik sa Quadcom, hindi na bumalik. Ayun pala, nag-iskapo na. Talagang tumatakas kayo sa batas. Dahil alam nyo, itong dalawang to, tumatakas. Bakit kanyo? Kasi may ginagawa silang hindi maganda. Kasi kung malinis ang pagkatao nila, hindi po sila tatakas. Tulad ni dating Speaker Martin. Handa sa magpa-imbestiga. Kaya nga nag-step down ngayon, iniimbestiga si dating Speaker Martin. Di ba? Pinaimbestigan sa ombudsman. Dahil dito sa maaring ikaso sa kanya na plunder. Pero lalabanan niya, mga kababayan. But anyway, ayan, yung dalawang ito, kung wala kayong tinatago, ba't kayo tumatakas? Sige nga. Ayan. Ito yung tinatawag, malakas ang ebidensya dahil sa nag-akusa. Ay, ibig sabihin, malakas ang ebidensya galing sa nag-akusa. Di ba? Si Saldico, matagal na nagnakaw ito. 2016 pa. Lumubo ang pera nito. Actually, doon sa unang video ko, sabi ko, yung 100 billion na pinaratang niya sa Pangulo tsaka dating Speaker Martin, yun po ay pera niya napunta sa kanya, hindi po napunta kay Speaker o kay Pangulong Marcos Jr. Pinaghatian niya siguro kay Mosarila yan. Pera niya yun na napunta sa kanya. Alam po natin ang contractors, builders nito. Ibig ko sabihin, alam po natin itong SunWest, sa kanya po yan. Matagal na pala nag-operate ito, 2016. Ayun, nga ka ngayon. Saldico, ito naman si Harry Roque. Ayan, pareho na kayo ngayon. Kaya abangan po natin ito pagdating nila sa Pilipinas. Sigurado yan. Hinahunting na sila. Time will come. Ito pa. Nakita nyo yan? Sabi ng GMA News, mga kababayan. Hindi ko na ipakita sa inyo yung buong video hindi ko na ipakita sa inyo. Bahagya lang. Anong sinabi dito? Taguig City Police Station conduct service of warrant of arrest against former Ako Bicol Party List Representative Saldico in his condo in Taguig City on Saturday, November 22, 2025. Nako. Warrant of arrest have been issued against Ko and 17 others, including the public works officials and those from SunWest Corporation, a private construction firm owned by the lawmaker accused of receiving large amount of kickbacks from the flood controls projects. Ko denied the alleged allegation. OMG. Sinerve nila guys yung warrant doon sa kondo ni Saldico. Ang nangyari is wala po silang nadatnan doon kasi yung mga kasama niya, 'di ba? Yung mga 17 others na mga involved sa flood control, nakatakas sila siguro na timber yan na lumabas sa social media na
arestuhin na yung mga sangkot sa flood control scam. O ayun, pumunta sa Taguig ang ating kapulisan, sinerve na yung waran. Kung nakita nyo sa baba, ayan, nadatnan daw nila doon sa kondo, ay wala daw yung hinahanap nila. 'Di ba yung 17 others na including yung public works official, gumalaw na sila umpisa kahapon kamo. Ayan, wala sila nadatnan, mga kababayan, doon. Siguro, baka nalaman nila na hinahanap sila. Kaya, mahuhuli din at mahuli mga yan, mga kababayan, maniwala kayo. So ito, mga bes, may ilang araw pa na ibinigay kay Saldico para sumuko. Binigyan ng hanggang Lunes ng DILG para sumuko si dating Ako Bicol Party List Representative ko. At 17 iba pang ipinapaaresto ng Sandigang Bayan dahil sa kasong Grab kaugnay sa anomalyang flood control project. Wala na po kayo sa panahon ni Digong. Sino nagsabi? Sandigang Bayan. Ano na? Saldico, baka gusto na mong umuwi bukas. Huwag mo nang patagalin pa. Sinabi ni DCMM ni Interior Secretary John B. Cremulya na tutugisin na nila kung mabibigong sumuko sa itinatagdang deadline. Naku, talaga naman. Hindi naman isinisantabi ng DLG na posibleng nasa Pilipinas siko. Kaya sisilbihan din ng arrest warrant ang kanyang mga bahay at negosyo sa bansa. Nako, hinihintay nyo pa kasi na natutugising kayo Ayan, ang hirap sa inyo Sabi ng DZMM, Teleradyo. Ayan. Paano yan? M goes. Ayan, Saldico, 17 iba pa. May hanggang November 24 para sumuko, sabi ng DILG. Ayan abangan po natin yan, mga kababayan. Todo na to. Nakita nyo siguro, yung una, na pinuntahan doon sa condominium niya, Pasig. Wala na po doon yung mga hinahanap. Siguro baka nakatulog baga. Kaya umalis. Yan ang hirap sa inyo Kung wala kayong ginagawa, bakit tumakas pa kayo? 'Di ba? Kung malinis ang konsensya nyo, di ipaglaban yung sarili nyo. Wag na kayo tumakas para wala nang maraming buritsi pa. 'Di ba? Ayan, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Kaya abangan po natin ang pag-aresto dito sa mga 17 na involved sa flood control scam. Lalo si Saldico. Abangan po natin yan. Nakatutok po tayo. So, yun mga beswa. See you again on my next upload. Bye, bye, bye. And babush. God bless Philippines. There's more.